Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si John Harvey Apat mula sa BVE 211. Ang aming kursong Contemporary on Family Life ay nagkaroon ng isang outreach program kung saan ito ay naganap noong April 8 sa oras ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kung saan ito ay ginanap sa Missionaries of Charity for Elderly People sa 287 Tayuman Street, Tondo, Manila. Ang aming proyekto na ito, ang benepisyaryo ng aming proyekto na ito ay ang mga matatandang na pag-iwanan na ng kanilang pamilya. Ang pinakalayunin ng aming proyekto na ito ay panandali ang matulungan ng mga matatandang ito sa pamamagitan ng kaunting serbisyo na aming maibibigay. Gayon din ang pagbibigay ng mga pangangailangan nila sa katulad na laman ng mga lotion, pagkain, canned goods at gayon din ang mga toiletries na kailangan nila sa araw-araw. Nung kami ay nasa Missionary on Charity for Elderly People na sa kasamaang palad, hindi namin nakasama or napagserbisyuhan yung mga matatandang nandoon sapagkat pinagbawalan kami ng mga sisters kasi meron silang mga sakit na maaring makuha namin sa pamamagitan ng pagsaservisyo sa kanila. Kaya naman, imbes na kami ay mag-servisyo na lamang, ay binigay na lang naman yung mga dala-dala naming goods, toiletries, and lotions na meron kami para at least mabigay namin sa kanila yung mga dapat namin ibigay para sa kanila. Gayunpaman, hindi man kami nakapagserbisyo sa kanila, kami naman ay nilibot ni sister sa buong facility. Doon, binisita namin yung naging kwarto ni Mother Teresa kung saan siya ay natulog, nagdasal. Gayon din, binisita rin namin yung kanilang maliit na chapel kung saan doon din nagdasal si Mother Teresa. Isa pa, binahagi rin sa amin ni sister kung ano ba yung mga nandoon sa kwarto ni Mother Teresa. Nandoon yung mga relics na tinatawag na ginamit ni Mother Teresa nung siya ay nandoon pa lamang sa misyonaryo. Nandun yung mga plato, baso, kutsara, tinido na ginamit ni Mother Teresa na kinukonsidera ng isang relic. Kasi nga, naging santo na kasi si Mother Teresa and yung mga naging gamit niya kasi na nandoon sa missionary ay tinuturing ng isang relic. Antique relic yun. Isa sa mga nakataba ng puso yung mga naging reaction ng mga matatanda nung kami ay bumisita sa kanila. Kasi hindi man kami nakapag-servisyo sa kanila pero nakita naman namin sila nung sila ay kumakain. So ayun, nung sila ay kumakain at pinakilala kami ni sister sa kanila, kinantahan nila kami ng happy welcome. And nakakatuwa yon kasi kahit ganun pa man na hindi kami nakapag-servisyo sa kanila, at least binigyan nila kami ng sobrang gandang pagbati. Yun nga, yung pagkanta nila ng happy welcome. Isa yun sa mga napakasayang pakinggan, tignan at panoorin mula sa mga matatandang na pag-iwanan na. Isa sa mga emosyon na hubog sa akin nung kami ay pumunta sa outreach program na iyon is yung emosyon ng pagkaawa sapagkat nung nakita ko kasi yung mga matatanda na nandoon, halos karamihan kasi sa kanila is may mga sakit na hindi na makalakad, yung iba hindi na makakita kasi nasa mata yung sakit nila, or like may iba pa doon na nahihirapan sila magsalita. So isa sa mga emosyon na nahinuha ko is yung pagkaawa sapagkat meron na nga silang sakit pero hindi pa rin sila tinulungan ng mga original na pamilya nila, bagko sila pa iniwan na lamang sa lansangan. Ayun, nakakaawa yon kasi may mga pamilya talaga na iniiwan na lang basta-basta yung mga miyembro ng pamilya nila. Siguro dahil hindi nila kayang alagaan o kaya ay masyadong hindi nila talaga gusto mag-alaga ng ganong tao na mayroong dinadamdam na sakit. Kaya nakakaawang isipin na may mga ganong pangyayari sa buhay. Isa pa, isa sa mga natutunan kong pangangailangan ng mga napag-iwanan na tao is yung pagkalinga, yung natural na pagkalinga. Kasi ayun, pag tumanda kasi yung isang tao, mas dumadami yung pangangailangan niya, hindi lang physical, emotional,
pati na rin sa mental. So, kung hindi yun mabibigyan ng pagkalinga, syempre magkakaroon ng pagkukulang doon sa abilidad o kaya sa development ng isang tao. Lalong-lalo na yung mga napag-iwan ng tao. Kaya, isa sa mga pangangailangan talaga na dapat tugunan ng isang pamilya sa isang sa matatanda is yung pagkalinga. Kaya kinakailangan talaga na as tulungan natin yung mga nangangailangan, especially doon sa physical, mental, at saka emotional na pangangailangan ng isang tao. Ayun, isa pa sa mga naging realisasyon ko sa kurso na ito is masyadong maraming kakulangan yung pamilyang Pilipino pagdating sa pagsuporta sa kanilang mga anak, lalong-lalo na sa aspeto ng mental at emotional. Kasi ayun nga, mas binigyang focus ng mga Pilipino yung pagsuporta sa kanilang anak sa physical aspeto, katulad na lamang ng pangangailangan ng physical, ng damit o mga materyales, pero sobrang hina nating mga Pilipino sa pagsuporta o kaya sa pagbibigay ng development sa emotional at mental na kalagayan ng mga bata. Kaya marami sa mga anak na minsan lumalayo yung loob nila sa pamilya nila kasi yung pamilya nila hindi alam kung paano alagaan emotionally at saka mentally yung pangangailangan ng anak na meron sila. Ayun, isa siguro sa mga mensahe na mabibigay ko sa lahat ng pamilyang Pilipino ay dapat natin pangalagaan, hindi lang kahit yung mga matatanda, gayon lahat ng miyembro ng isang pamilya. Kasi kung hindi natin matutulungan yung isa't isa bilang isang pamilya, mawawala kasi yung connection natin sa isa't isa. Gayon din yung pagmamahal na tinatawag natin. Siyempre, ang bigyang pansin din natin yung mga nangangailangan, katulad na lang ng mga matatanda, dahil sila yung mas dumadami yung pangangailangan nila, hindi lang physical, mental, pati na rin sa emotional. Kaya, maging mulat tayo sa mga pangangailangan na kailangan ng hindi lang isang miyembro ng pamilya, kundi lahat sa isang pamilya. Kailangan mulat tayo at meron tayong meron tayong awareness kung ano ba yung mga dapat pa nating bigyang pansin at bigyang aksyon. May bibigay ko na mensahe dito ay being connected with others is what makes the human life more enjoyable. Thank you so much. Again, I am John Harvey Apat from BVE 211.